Ang cute. Ayan o. Hindi ko lang sure paano mapigilan yan. Okay, ganyan siya oh. Kitang-kita yung dagat, no? Yup! Welcome back sa ating YouTube channel at ngayon may pagbibigyan tayo isang subscriber natin at ang request niyang ulam ay lechon paksiw. Kaya tara, hanap muna tayo ng lechon at samahan niyo ako sa panibagong adventure at camping natin. Sa lechon paksiw, ang madalas na yung lechon na ginagamit dyan is yung leftover. Especially sa mga handaan. Kaso, wala naman tayong handa Hindi naman tayo galing sa birthday, sa fiesta. So, kailangan natin bumili ng lechon. Buti na lang, dito malapit, may nagtitinda ng lechon. Eto, sa Lex Lechon. Pwedeng bumili dito ng per kilo. Ayan, per kilo. Ayan. Pinaka-quality yata 1/4. 1/4 po. Magkano, sir? 300 yan. Thank you, sir. Nandito na ako sa San Marcelino. At dito na ako mamimili ng sangkap para maiba naman. Tsaka basic lang naman yung sangkap na bibilin natin Malaki rin pala yung palengke dito. Dito na ako magpapark para may mga tao nakatingin. Pagbukas ng takip ng top box, pa-side. Kasi meron tayong bag. Pag ganun, tatama ito dito. Alright, eto nga pala ang sangkap sa ulam natin ngayon. Bawang sibuyas. Mang Tomas po meron po kayo. Magic sarap po. Isa. Isa lang po. Laurel po meron po kayo. Patingin po kung gaano kadami. Kunti lang lalagay. Dalawa. Dalawa po, yan. Parang kulang po Oo, kulang talaga. Alo bebe po meron po kayo. Ha? Alo bye-bye. Ano Yung fish sauce po. Ito po. Ay, yan. Bagoong po ito, di ba? bagoong. Wala po kayo yung konti lang po nito. Wala, puro ganyan. Kunin ko na po. Pakalawak. First time natin dito. Madalas ako sa Mapanwepe Lake. Pero never pa ako nakapamalengke dito. Sarap ng mga seafood nila. Ayun po. Sir, saan po dito yung titinda ng tinapa? Apo. Sige po. Thank you po. Anong tawag po dito? Aligasyon yan, turong. Parang tuyo po pala, no? Oo, yan, tonso, yung ganyan. Kaya sir, anong paborito nyo, sir? Ito, mas masarap yan. Sige, sir, ito na lang po. Mga apat po. Magkano po yan? 40. Ito, sir, masarap to. Magkano po to? 35. Sasangag mo lang yan, maluto. Opo. Thank you po. Halo mo na lang yan. Apa. Mukhang okay na yung ulam ko. Sold na ako dun. Simple lang naman yung pagpaksiw Yung almusal ko, yung tinapa na lang. Itlog pala. Ma'am, pabili pong itlog, ma'am. Ilan, sir? 3 piraso po, ma'am. Ma'am, may tanong po ako. Pag po magtototang talong, isang itlog po sa isang talong po ba o hindi? Hindi ba yung tatlong egg, Up. scramble mo na yun? Tapos yung talong mo, di ba nalaga mo na yun? Pwede pong ihawin yun? Pwede rin din. Sige po. Tanggalin mo yung balat. Ngayon, yung na-scramble mo din na talong, di ba nakalagay sa bowl? Opo, yung itlog po. Oo, yung itlog. Apo. Timplahan mo na siya ng bitchin, saka, kung gusto mo ng bitchin, magic sarap, lagyan mo na. Magic sarap po. Then, yung talong, di ba nabalatan na yun? Apo. Nahilaw na, nabalatan na. Ganun mo na lang, sir. Durugin mo. Pipit-pitin po. Pitpitin mo din para mag-absorb. Yung pong itlog na po. Absorb yung egg. And then, i-fry mo na. Hindi dapat bili po ako ng magic sarap po pala. So, para Opo. Tsaka 3 itlog po. pwede rin, sir, itong okra. Pwede mo rin, ihaw mo rin. Ganun po ba? Gano'n mo rin sa egg, prito. Editor pang ano po rin siya, okra. Oo, pwede rin, sir. Sige po. Oo. Sige po, try ko po. Salamat po. Sige po. Hindi ka nagluluto. Alam nyo po Nabisto tuloy, di ako marunong magluto. Pwede pong bumili ng 2 piraso lang na saging po. Yung mga ganito po sana. Total putol na rin po. Tsaka po ito, pwede po ito.
Wala po siyang buto, ma'am? Wala po. Ako si. Thank you po. Thank you. Opo, salamat po. Paano po nga? Ingat po. Thank you po. Bait talaga ng mga tiga Sambales eh, no? Mukhang okay dito pala, mamalengke dito eh. Gusto ko tuloy mag-year-end camping sa Mapanwepe. Kasi doon nagsimula ang lahat. Hindi lang sa pagmumoto-camp, kundi yung first camping ko na naka 4 wheels doon. Kaya memorable sa akin yung Mapanwepe. Kumbaga, yun yung training ground ko. Kung wala lang akong pamilya, baka doon ako nag-New Year. Alright, diretso na tayo sa campsite. Eto, pinapadiretso ako. Ibang ruta na to. Barangay San Agustin to. Ngayon ko lang nadaanan to. Lapit ko na lang pala. Wala pala tayong madadaanan na off-roading. Mas malapit siya ng konti sa CST. Ito ay Barangay East Poblacion, Sitio Subic. Mukhang dito na yun, oh. Sa kaliwa. Hindi kaya itong may orange. Ito kaya yun. Walang signage eh. Pwede magtanong? Opo, may tango dyan. Dito? Ah, okay. Wala siguro silang preno. Kasi ang pangalan dito sa Google Map is San Juan White House. Hello po. Hello po, Sir Reed. Good afternoon po. Sir Reed. Ah, kayo po yung may-ari. Ah, okay. Saan po yung campsite natin, sir? Ito, sir. Ah, ito. Sige po, Sir Reed. Sige po. Ayun, oh. Open na open pala talaga yung dagat nila dito. Ito yung fish pan nila, oh. Nakahanap na ako ng spot. Dito na lang sa side. Pero yung tent ko nakaharap doon. Kasi ang ganda nakikita ng mga puno. Isang hilera lang sila eh. Parang sa Mapanwepe Lake din. Ang ganda nakikita. Eh yung camera naman, hagip naman yung dagat eh. Oh. Kaya magsa-set up na ako kasi inabot ako ng hapon. Oh, presko. Umorder ulit ako ng bagong pole holder kasi naputol yung isang ganto. Kaya sa mga gagamit ng ganto, pag pinukpok nyo, huwag nyo isasagad yung peg hanggang dito. Kasi pag yan napukpok, madali siyang matanggal dahil naka-spot lang siya ng isang welding. Yan, kapag pinukpok mo, huwag mo ngayang sumagad to dito sa bilog. Baka sumama, mapuputol siya. Medyo malambot nga lang yung buhangin dito, no? Kaya kahit itulak mo lang yung pole, bumabaon siya.
bago dumilim, ipapakita ko lang sa inyo yung binili ko. Ito yung bago kong parol. Total magpapasko naman. So, sasabit ko siya sa gitna ng tent ko. Tapos, bumili ako ng mga bagong light bulbs. Ito. Mas maliit siya doon sa dati kong ginagamit. Mas magaan siya at ito yung kanyang power supply. Dalawang AA battery. At least, hindi ko na isasaksak doon sa flashlight ko. Dahil 3 lang yung nag-camp ngayon. Tahimik naman dito sa mismong camping ground. Meron lang tayong naririnig na nagbibidyoke doon sa kabila. Siguro beach resort yun, kaya may mga nag-rent. Okay, set up muna ng upuan. Isa sa pinaka-importanting gamit ko sa pagka-camping. Dapat pala inuuna tong dalawang tube niya para hindi na nagagalaw. Tapos yung basket muna. And then yung ating stove. Ito nakita nyo lang na kulay black. Pero gawa sa stainless po ito. Kaya nga yung tatak niya is chrome yung kulay kasi yan yung kulay ng stainless. Tapos bilan mo na lang ng adapter. Mountain hiker yung tatak. Ako kasi na-try ko na to. Sa butane, hindi kumakalas. Maganda yung kapit niya. Alam nyo naman yung butane, hindi pwede sumingaw, di ba? Ito naman yung butane ko. Korean yung letters eh. Galing sa Korean supermarket to eh. Ayun, tiwala naman ako kasi alam mo naman yung mga Koreano, mahilig sa Samji, di ba? Medyo madilim yung pwesto ko ah. Sabagay, nakaside kasi yung canopy, ano? Ito last na setup na to. Siyempre yung mga kaldero. Hindi ko muna ilalabas yung mga pagkain kasi baka mawala eh. May nabasag na naman na itlog oh. Siguro sa vibration. Every time magka-camping, refill ng seasoning. Buti kahit papaano. Natapos yung setup ko na maliwanag pa rin. Ngayon mga nasa 5:30 PM na. May lumalabas ng lamok. Siguro dahil kulay black yung tent ko kaya lumalapit sila dito. Lalagay ko na yung mga ilaw. Tsaka excited ako kasi may bago eh. Ano kaya itsura nung tent ko pagka may parol na. Dito ko nga pala kukunin yung power source ng parol. Mas maiksi ito kumpara dun sa dati ko. Ayan, ganyan yung itsura niya. Itong parol na to, para sa sasakyan talaga to. Sa windshield nilalagay. Kaya meron siyang suction cup. So ito, isasabit ko na lang. Ito, tatanggalin lang yung takip. Lagay mo yung baterya. Tapos meron siyang on and off. Pag in-on mo, ayan na. Tapos yung mga ilaw natin. Tapos saksak naman natin yung parol. O diba? Teka, patayin natin yung ilaw. Iyon o. Ang cute. Okay naman pala yung mga ilaw niya, oh. Madami siya, oh. Tsaka paiba-iba siya ng pattern ng pagsindi. Tsaka baliktaran yan, oh. Pwede rin natin isabit dito sa loob para habang nagbablog tayo, nakikita yung parol. Oh, di ba? Meron din nga pala akong dalang maliit na lamesa, yung lamesa ko dati. Para kapag nag-uugas ng plato, hindi nakalapag sa lupa. Pag nakatupi, ganyan siya kaliit. Ganyan naman ang itsura niya pag na-build na natin. Oh. So pwede natin siyang ipatong dito. O kaya kapag gusto mong magkape sa tabing dagat, pwede. Speaking of kape, medyo excited ako ipakita sa inyo. Pero bukas na yan. Magluluto muna tayo. Tapos yung balde dyan. Medyo may kalayuan yung CR nila mula doon sa pwesto ko. Ito lang yung CR nila sa buong campsite. At mukhang wala ding ibang gripo dito, kundi dito lang. Pero maganda yung CR nila. Pag nakita mo, aesthetic din yung background. Ito yung toilet. Shower area. Dito shower din, pero sa mga gusto magbandaw lang. Ngayon, ito yung gripo nila. Yan, malakas naman yung tubig dito. Tsaka malinaw. Ay, sa wakas, nakaupo din. Ito yung ginawa ko sa cup ko. Ito yung New Era cup, bigay ni Bro Tristan Oy. Siyempre ito, hindi siya pwedeng malukot no? Kasi
mawawala yung korte niya dito sa harapan. So ang ginawa ko, kinuha ko yung mga bakal sa keychain, sa mga sasakyan ganon, at nilagyan ko ng carabiner na bilog para hindi ko na siya ilalagay sa mga compartment, isasabit ko na lang siya. Ayan, para at least hindi siya nalulukot. Nadudumi yan, oo, pero at least buo pa rin yung design niya. Kunin ko muna itong mga binili ko. Dala rin akong asukal. Ito naman yung bigas ko. Okay, bago ko asikasuhin yung uulamin ko, magsasaing muna ako. Ito naman yung bigas na Coco Pandan na binili ko nun. Ayan, tignan nyo yung bottle niya. Mahaba, parang basmati. Tsaka ang sarap. Siguro pwede kong damihan yung isasaing ko ngayon para bukas isasangag ko na lang. Kasya naman dito, isaing ko na lahat. Yung itlog nabasag na naman. Alin kaya dito? Ito yung basag. Okay, prep naman tayo ng uulamin. Ito yung aking lechon. Oh, may kasama pang gravy. Ang daming gravy. Ito naman yung pinamili ko. Kita ba yung parol ko? Parang sa video hindi masyado kita. Parang may nagbi-blink-blink lang siya. Yung prutas, tatabi ko muna. Pero itatanggalin ko na sa plastic. Ito ngayon yung gagawin kong basurahan. Ito naman yung tinapa. Nagkaputol-putol yung tinapa. Okay, ito yung sangkap. Lagay ko muna dito para bukas. Tingnan nyo yung gulay, nagpapawis pagka naka-plastic. Etong tinapa, patong ko muna sa maliit na lamesa ko. Pwede kayang ang ilagay na lang is itong gravy niya instead ng Mang Tomas. Pero mas malapot kasi yung Mang Tomas no? Tikman ko muna tong lechon. Sayang Mutasin lang natin ng konti. Masarap naman yung gravy nila masarap nga. Lagyan lang natin tong balat. Ayan Sarap. Ang lutong pa rin ng balat. Ito na lang gagawin kong sarsa mamaya. Okay, ngayon, basic lang naman ang lechon paksiw Gigisa lang talaga siya So, hiwain ko muna yung sibuyas. Nung last vlog, sabi ko, pinaiyak ako ng sibuyas. So, dalawang bagay pala yun. Una, baka mapurol lang ang kutsilyo. Pangalawa, baka mali lang yung pagkakahiwa. Tulad yan. Di sumakit yung mata ko. Yung bawang pinipit-pit daw para yung lasa talaga niya lumabas. Yung aroma, ganun. Kasi minsan gusto ko kasi yung pagkakaluto ng bawang buo pa Then, ito naman yung dahon. Dalawa na yung in-order ko para malasa. Tapos magic sarap at paminta. Cute na ito Tapos asukal. Hindi lang ako sure talaga kung dapat ba ito na lang o Mang Tomas Pero kasi pag tinikman mo yung gravy ng lechon, ganito yung lasa ng paksiw So kung ganito yung lasa niya, di magiging ganito rin yung output pagkatapos nating iluto yung lechon, di ba? Ito yung kanin. O edi ngayon, meron akong patungan ng mga niluto na. O di ba? Kunin ko lang yung mga tubig. Inom muna ako. Kailangan natin ng patis, suka, toyo. Siyempre, mantika din dahil magigisa nga tayo. Okay, para sa lechon paksiw, ito po ang sangkap. Kaya iluto na natin gamit ng non-stick frying pan. Okay, sindihan na natin ng kalan. Ilagyan ng mantika. O ngayon, umuusok na, Ilalagay na natin yung bawang. So, may nakikita tayong konting brown dyan. Lalagay ko na yung sibuyas. Luluin lang natin hanggang sa mapunta yung mantika sa sibuyas para pantay yung luto. Ilalagay ko na yung baboy. Medyo ititira ko lang itong balat niya kasi masarap Yan, kaya hindi ko na masyado dinagdagan ng mantika kasi mamantika na tong lechon Next naman, ilalagay yung dahon ng laurel at ilalagay yung pamintang buo. Yun pagbuhos pa lang ng laurel at paminta, biglang nagbago yung amoy ng niluluto ko. Pagka medyo nagbabrown na yung baboy, lalagyan mo na ng tubig. Ganyan lang kadami. Lagyan ng konting patis, konting toyo, medyo madaming suka. Then stir natin. Tapos lagyan natin ng magic sarap. Then isunod mo kaagad yung sabaw. Ay, yung sarsa pala. Ayan, lagyan natin 2 pack. Ngayon, pag satisfied ka na, ito na yung pinakahuling ingredient, asukal. Pwede na nating patayin ng apoy at
Yan ang final looks ng ating lechon paksiw. Ilabas ang prutas, plato. Meron akong pansandok ng kanin dito eh. Eto, naglabas ako ng pansandok kasi nga ang kutsara ko natutupi. So kapag ka sumasandok ng kanin, kusa siyang gumaganyan. At eto na ang pinakamasaya part ng programa natin, ang pagkain. Sarap ng pagkakalambot naman, ano. Ayan, hatiin ko lang yung kanin ko para pag gising ko mamaya, isasangag naman natin yan. Yan po ang ating lechon paksiw with matching balat ng lechon. Okay. Matamis siya kumpara sa mga nakasanayan kong lechon paksiw. Medyo nawala yung lasa ng gravy. Alam mo, sa tamis ng sarsa niya, gusto kong sumubo ng kanin. Every time na matitikman ko yung sarsa. Ganito. Oh, ayan. Grabe, sumasabay yung kanin ko. Ang lambot kasi. Sorry kung naririnig nyo yung pagnguya ko kasi sobrang juicy ng baboy. Masarap yung lechon dun sa napagbilang ko ha. Nakakagat ko yung paminta. Sa sangkap ko, kailangan bawasan yung asukal. Ayun yung balat. Oh, grabe. Dapat yata to suka eh. Pero sige, pwede na to. The best yung lechonan na yun. Anong oras na? Alas 7 na ng gabi. Malutong pa rin yung balat. Tsaka hindi makunat. Okay. May paminta. Hindi ko nakakainin to kasi taba na ng baboy yan. Hindi nakain yung balat. I-save ko muna to para mamayang magbo-bonfire ako. Meron akong chicha. Ito lang yung mahirap sa part ng pagka-camping is yung maglilinis ka ng pinagkainan. Kaya nung first camping ko, puro disposable yung ginamit ko. Yan, gagawa ako ng tabo. Kasi hindi pwede yung baso. Magkakaroon ng sebo. Baka maglasa yung sabon pag nagkapiyak bukas. Yan, di ako mahirapan maglinis niyan. May patungan ako. Yan, malinis na, di ba? Tapos konting punas para maayos. Hindi kaya masira yung tinapa ko. Pwede pa kaya bukas to. Ito yung pinagpuputol namin sa bahay namin. Ayan. Alam niyo kung bakit ito yung magandang griller. Pwede mo siyang gamitin pang luto. Pwede mo rin siyang gamitin pang bonfire. Tagal ko na rin ginagamit, hindi naman nasisira yung bakal niya. Tsaka mukhang stainless naman to. Sayang, wala pa akong kahoy na nabibili sa Mountain Province. I-schedule nga pala natin yung pagpunta sa Baguio Mountain Province na campsite. Siguro by January, saktuhan malamig. Doon tayo magka-camping. Siguro sa isang buwan, 4 na campsite sa Baguio and Mountain Province. Pinakahuli yung Lake Tabeo. So, abangan nyo na lang yun, guys. Ayan, ito ulit yung ating pangsunog ng kahoy. Ilabas natin tong Christmas light.
Okay naman, butane yung ginagamit. Pero mas okay kung yung kahoy na pine tree. Mas simple lang. Tsaka nakakuha ko ng diskarte kay Boy P na pagpuputulin yung pine tree. Kahit ganyan lang kaliit pwede nang pang siga. Kasi dun sa Sitio Tangal, kahoy lang yung gamit nilang panluto dun eh. Pero mas magandang kahoy na dadalhin, yung mga ganito lang. 1x2. Mas madaling umapoy. Dito natin mapapakinabangan yung maliit kong lamesa. Sulitin na natin. Ayan, ganda. Pagka meron kang maliit na lamesa hanggang to, kahit saan, pwede kang magpwesto. Patong ka lang ng patong dyan. Tapos doon natin ilagay yung mga pagkain natin. O, diba? Pero pinaka-pangarap ko talaga, makapagdala ako ng ice box na sobrang liit lang. Kagaya nung dala ni Kenneth, yung naka SRT 600 last vlog. Para, halimbawa yan, meron tayong malamig na inumin sana. Juice, C2, pineapple. Unahin natin saging. Para may sugar. Iba talaga yung vibe pag may apoy, no? Di ba ang sarap pag ganito? Dinig mo yung dagat, tahimik na kapaligiran. Outdoor yung feel. Tapos nandyan yung tropa mo, nagkukwentuhan kayo. Tapos may good news nga pala ako. Malakas yung signal dito. Luke here with the Outdoor Boys YouTube channel and welcome to Alaska. Me and my boys are going to be dropped off by a float plane. I'm going to go get Mom and Jacob, okay? Masarap pala kapag ubas yung kinakain kapag gantong oras no? Cozy cabin I wanted. Yeah, it is a cozy cabin. Ngayon maliligo muna ako. Ayan. Makikita nyo ulit yung aking lagayan ng toiletries. Tsaka yung damit ko. Let's go. Sasabay ko na yung balde ko. Para makapag-igib din mamaya. Dahil walang sabitan doon sa CR. Dadalhin ko to lamesa. Para doon ko ipapatong yung damit ko. Tsaka yung sabon. Yan, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung silbi ng maliit na lamesa na to. Kaya ang maganda sa kanya, madali lang siyang bitbitin. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng maligo dun sa outdoor shower nila. Dito tayo sa may pinto. Ito yung shower room. Medyo maliit lang siya. Tapos yung bubong niya, net. Ayun, kaya pala may kortina dito. Bali, ito yung nagsisilbing cover sa shower room. So, made in kawayan talaga siya. Pwede kang dungawin dito. Kaya dapat may bantay ka sa labas ng CR. Ito naman yung tubig. Okay, malinis. Alright, maligo muna ako. Mabisa talaga tong lamesa ko na to. Kung tutusin, sa mga vlogger na nagte-trekking, yung mahilig mag-camp sa taas ng bundok, eto okay to eh. Pwede kang magluto dito. Kailangan mo kasi yung malinis lang. Pag kasi nilagay mo sa ground yung lutuan, syempre na-expose siya sa dumi. Syempre kailangan nakapatong pa siya sa mataas para mas magandang tignan tsaka safe yung pagkain. Alright, matutulog na ako. Alam niyo yung nakaka-excite. Pwede na ako magbrew ng kape. Papakita ko sa inyo bukas. Mangingisda tayo dito sa fish pan nila. Sana may mahuli tayo. Ngayon kung may mahuli tayo, ihawin natin. O kaya prito na lang. Alright, good day.
Wow, ang ganda dito. Mas na-appreciate ko siya ngayon kasi nakapag-setup na ako kahapon. So yung pakiramdam ko yun, relax na lang. May enjoy mo yung campsite kinabukasan talaga. At mas maganda, huwag kang magmamadaling umuwi. Pag gising mo, sulitin mo yung maghapon dito sa campsite. Kasi mas maganda yung ma-explore mo yung campsite ng buong maghapon. Medyo late lang ako nagising ngayon. Alas 9 na ng umaga. Kaso eto na nga ang problema ko. Pinatong ko dito yung ulam ko, yung tinapa. Ngayon nawawala. Tapos may bakas pa. Ayan oh. Dito wala akong makitang footprint. Pagtingin ko sa baba, ayun yung plato oh. Nalaglag. Ito pa yung papel oh. Ibig sabihin yan, kailangan nating manghuli ng isda. So ito yung fish pan nila. At malalaman mo may isda dyan pag may gumagalaw-galaw sa itaas ng tubig. Ayan oh. Ayun oh. Ang daming biglang gumano no. Kaya may chance tayo. Hugasan ko lang para hindi magtagal yung dumi, nalaglag kasi. Alam niyo yung nagpapa-excite sa akin yan? Una yung pangingisda. Pangalawa, yung pagkakape. So papakita ko sa inyo yung nabili ko para makapag-brew ng coffee. Tiyak na magugustuhan nyo to kasi para sa mga mahilig magkape. Alam mo yun, yung masarap kasi yung meron ka munang ginagawa bago mo mainom yung kape. Tsaka lalo na ako, camper ako. So eto, nakalagay siya sa dalawang lagayan na black syempre. Ayan, para magmukhang outdoor talaga, ilalabas natin yung lamesa. Ayan ang view, di ba? Etong lagay na malaki. Dito ko nilagay yung aking... Tada! Ito yung tinatawag nilang mocha pot. Nakita ko to kay Sir Darwin Manalo. Eh, nagka-idea ako. So, yun sa kanya medyo malaki ng konti. Yung akin, pang one person lang or pang shot glass lang. Kaya ang liit niya. Ganyan lang siya. Ayan, for reference. Ang kasama sa bag na to, syempre yung creamer, yung stevia, at yung kape. Nirepack ko na to. Isang pack na malaki kasi yung in-order ko. So, ito ay mocha flavor. Kaya pagka binuksan mo, ang bango. Alam mo yung XO na candy? Ganun yung amoy niya. Yung caramel flavor. So nakita nyo, coffee beans siya, di ba? Hindi natin magagawang kape yan kung hindi natin dudurugin. Kaya bumili rin ako ng pang-grind. So ito yung handle niya. Ito naman yung grinder. Tapos dito mapupunta yung dinurog mong kape. Okay? So paano ba gamitin to? Pakita ko sa inyo. Ang unang gagawin, mag-grind ka muna ng coffee bean bago ka mag-init ng tubig. So ito yung grinder natin. I-adjust mo muna siya kung gaano kapino or kagaspang yung kape mo. So ako, ang ginagawa ko, hihigpitan ko muna. Ito yung adjuster niya sa ilalim. So bibilang ako ng 14 na clicks. Tingnan mo. 1, 2, 3, 4, 13, 14. Ayan, tansyahan lang kasi. Tapos, ilagay mo yung takip na to sa ilalim. Dahil dyan mapupunta yung nadurog na. Tapos itong steerer niya, ipapatong mo dyan sa taas. Kung makikita nyo, meron siyang hexagon dyan. So, para yan dito. Para maikot mo ng ganyan. Okay, yung paglalagay naman ng coffee bean, saktuhan lang. Tansyahan mo na lang kung gaano kadami, ganun. Ako, ginagawa ko, nilalagay ko siya hanggang sa guhit. Ayan, sakto hanggang sa guhit. Tapos isara mo kaagad itong lagayan para yung aroma hindi mawala. Okay, by the way, pag pala mag-grind ka, kasi dati ko nang ginamit to, so merong available na brush itong grinder, i-brush mo yung ilalim niya, ito, para yung dating kape mawala. Para hindi mahalo dun sa bagong mong flavor, brushin mo lang ng ganyan. Yan, parang ganyan, wala na. Tapos ibalik mo tong lagayan. And then, ilagay mo na ang takip. Pagkatapos, ikutin mo siya ng clockwise. Yan, o. So, mararamdaman mo, mayroon siyang magaspang. Ibig sabihin yan, nag-grind siya. Dinudurog niya. So, malalaman mong tapos ka ng magdurog ng coffee bean kapag wala nang gumagasgas na ganyan.
So, pwedeng mabilis, pwedeng chill lang habang nagre-reminisce ka, no? May iba kasi gusto nila yung instant coffee. Mabilis nga naman yun. Pero syempre, hindi mo makokontrol yung flavor, yung tamis, di ba? Tsaka yung iba kasi ayaw nila ng mataas yung sugar sa iniinom nila. Kaya magbuburod na lang sila para titimplayin nila based sa gusto nila, di ba? Kaya ako naman, gusto ko lang na may ginagawa habang ganito. O yan. O. So wala nang sumasabit. Tapos iniikot pa nung iba to eh. Ginaganyan nila. Ayan o. O, ibig sabihin wala nang sabit. Pag tinanggal mo ang takip, wala na. So saan napunta? Nandito yan sa ilalim. Ayan na yung coffee. Durog na, di ba? So yung pagkakadurog niya sa 14 clicks. Ayan, ganyan. Tapos ang next naman ay mag-iinit na tayo ng tubig gamit itong takore. So kung tutusin, pwede naman dito ka na magpakulo ng tubig. Kaya lang kasi, ang sabi nila, para hindi masyado ma-over, alam mo yun, parang overcook yung coffee, kailangan mainit na kaagad siya. Basta makikita nyo mama, hindi ko ma-explain eh. So ito nga palang mocha pot. Ayan, dyan mapupunta yung kape mula sa ilalim. So dito mo ilalagay yung tubig. Nakikita nyo yung gold na yon, hanggang dun yung tubig. Kasi yung, kumbaga yung pressure, dito yata lalabas. Tapos dito mo ilalagay yung kape. Dito sa parang imbudo, ipapatong mo ng ganyan. Tapos pag kumulo yung tubig dito, itutulak niya pataas itong kape papunta dito. Kaya kapag ka natapos na, halimbawa, napunta na sa taas yan, ibubuhos mo ngayon yung kape sa baso mo. So tingnan natin yan. Ayan, ito naman yung task ko. Ayan, kumukulo na yung tubig. Ngayon, ibubuhos natin yan dito. Ayan, hanggang sa may copper lang. Tapos ilalagay mo tong parang imbudo. Ilagay mo yung ginrind mo na kape dito sa taas ng imbudo. Yung nakikita ko, pinipit-pit nila to. So, ang panpit-pit ko, itong takip, itong kung saan nakalagay yung pinang-grind natin. Eh, dahan-dahan lang pala. Tumatalsik yung coffee. Eh, di flat na siya ngayon. Tapos, yung iba, nilalagyan pa nila ito ng mainit na tubig. Yung konti lang. Yan. Tapos, ilalagay na tong sa taas. Medyo mainit lang yung ilalim kaya hindi ko mahawakan. Ayan, ganyan. Buti madali lang siya. Tapos, bago ka mag-open ng bagong trabaho, ligpitin mo lang to. Ganyan. Hanggat maaari, pwede nating ilagay kaagad sa lagayan niya. Pero lang kung magtitimpla ka ulit. Pagkatapos, tanggalin mo tong takore. Itong mocha pot ang ipapatong mo dito. At yan naman yung pakukuluan mo. Di at least ngayon, konting init na lang, kukulo agad yung tubig mo. So hindi, alam mo yun, ma-over. Di ko masabing overcook eh. Overboiled yung coffee. Yun ang nakikita ko sa mga videos na napanood ko. Kasi kung tutusin, pwede naman rekta na magpakulo doon, di ba? Kasi ano lang to eh, simple lang to. Pero sinusunod ko lang yung mga napanood ko. Pero tingnan natin, next time, baka hindi ko nagamitin to, doon na tayo mag-iinit ng tubig. At saka dahil first time natin gagawin to sa video, kaya tinuturo ko muna kung paano yung process. Ayan, buksan natin yung takip ng mocha pot para lang makita ninyo. Ayan, lumalabas na yung coffee. Hinahin ko lang ng konti. Ang lakas niyang bumulwak. So, yun yung coffee natin. Hindi ko lang sure paano mapigilan yan. Grabe. Ayun. So pagka lumalabas na yung bula-bula na ganyan, ibig sabihin, naubos na yung ating tubig sa ilalim. So pinatay ko na yung apoy kasi baka sumobra. Natakot ako. Ngayon na may bababa na natin dito matumbay. So tatakpan na natin yan. Pagkatapos, ilalagay natin yan dito sa tasa. Ilalagay na natin lahat. Okay, ganyan siya oh. Ikaw na yung nagluto ng kape mo, kaya ang sarap lang higupin dahil pinaghirapan mo, no? Ngayon naman, lalagyan natin ng creamer. Tapos, stevia, 2. Konti lang naman yung laman nito. Ayun lang.
Ang konti. 2 shots ng stevia. Tapos may sobra pa akong mainit na tubig kanina. So lagyan natin kasi masyadong puro tong kape na to. Lagay ko na lahat. Ito yung kape ko. May pagka dark mocha siya. Ayan. Hindi ko alam kung anong lasa nito eh. Hula-hula lang ginawa ko. Ang pait ah. Hindi naman pala ganun kainit. Sa mga talagang gustong magising ng umaga para more productive, no? Okay na yung ganitong lasa ng kape. Tsaka buti nilagyan ko ng creamer. May ano siya, may lasa eh. Kumbaga, hindi lang kape yung nalalasahan mo, may cream siya. Sa pagiging mocha naman ng kape, medyo nalalasahan ko nga yung pagiging mocha niya. So maganda dun sa na-orderan kong kape, may mga flavor siya. May chocolate, ganon, may hazelnut. Ngayon, gagawin ko, order ko lahat ng flavor para makita ko rin kung ano yung pinaka-favorite ko. Pero sa ngayon, itong mocha, good sa akin, plus lagyan mo ng creamer, okay na ako. Pero yung iba, nalagay nila, gatas talaga eh. Ako, creamer lang kasi camper ako. Baka kasi masira yung gatas. Tsaka magpwesto, harap ka doon. Ganyan, no? May tao pala doon sa kubo. Nakatalikod kasi ako. Kaso kulang tong kape. I mean, walang pambara. Merong panulak, walang pambara. Hindi maalis sa isip ko habang nagkakape. Yung pangingisda natin. Na-excite ako. Hindi pa naman ako gutom. Kasi siyempre nagkakape tayo tsaka kagigising ko lang. Kumbaga, ito yung pangingisda natin na walang tutulong sa akin. So kung makahuli man ako ngayon, sarili ko lang yun. So tignan natin. Sana may mahuli ako para may maluto tayo. So kapag ka nagkakape kayo, dandahanin nyo lang. Huwag nyo i-straight ha. Papalpitate kayo. Ewan ko bakit hindi ganun kainit na. Siguro mabilis lang lumamig or masyado lang konti yung tubig. Mag-set up na ako ng pang fishing ko para di talaga ako makaan. Na-excite talaga ako. So ni-watch ko sa YouTube kung paano magtali. Kaya tara, set up na natin yung ating fishing rod. Para hindi tayo matatambakan ng madumi. Balawan na natin yung pinagkapihan natin. Tingnan yung kinagandahan pagka naka Zontes 400. Oh. Lahat na ng gamit ko nandito sa underseat compartment. So ito na yung aking fishing rod. Okay, nandito ulit tayo sa ating working table. With maliit na table doon. Galing talaga nun, no? Hindi ko siya nadadala dati kasi nga naka-KTM ako nun. So, limited lang yung kaya kong bitbitin. Alright, ito na yung aking fishing rod. Ayan yung aking mga bait. At ito naman yung ating gunting. Yung ating, ewan ko nung tawag dito. So, hindi naman tayo hardcore mangisda. Sa tingin ko, kaya na naman ng telescopic na rod. Since sabi naman ng mga subscriber ko, Goture yung maganda. So, ito yung brand niya, Goture. Eh, lalagay ko na lang yan sa screen ninyo. Kasi pang tilapia lang tayo. Bamalay natin. Tapos tilapia na lang, wala pang mahuhuli. Minsan kasi nasa bait din eh. Ayun, ang haba niya is 2.1 meters. Huwag mo lang masyadong hilahin to kasi carbon fiber to. Minsan nag-i-stack up siya, tapos ang hirap niyang ibalik. So, yung mga natututunan ko lang online, ina-apply ko lang din dito sa video. Op. Kaya yun, baka maputol eh. Ayan oh. Ganda ng pagkakatali oh. Ngayon ko lang napatunayan. Hindi pala pwede sa malabo ang mata ang pagpipishing. Kasi dito pa lang sa pagtali, matcha-challenge na yung mata mo. Yung pagsulot pa lang ng butas, ang hirap na. Paano kaya ginagawa? Sabagay, may salamin naman ano. Ayan, ito na yung ginawa ko. Ayan yung hook. Tsaka ko ilalagay yung pain. Tapos, ito naman yung umiikot. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Sorry guys. Paki-comment na lang kung anong tawag dyan. Okay, ready na tayong mangisda. At let's go para makakain na tayo. Ganda nito. Matatry na natin ngayon. Mukhang etong bait ko is masyadong malaki para sa isda. Papalitan ko yung hook para hindi masyado nakikita tong orange. Ayan, nagpalit ako ng pain.
bulate. Tapos yung hook ko, ayan, ganyan, wala ng orange. Halos 2 oras na ako dito. Wala pa rin ako nahuli. Tingin ko ang problema dito bait talaga. Kasi andyan naman yung isda eh. Pero ayaw nilang tukain to. Eh soft bait na bulati naman na to. Pero ayaw talaga. Nagpalit na rin ako ng hook. Tingnan yung hook ko. Ayan, maliit na yung hook ko oh. Pero wala pa rin talaga eh no. Ang magiging ulam natin ngayon yung tortang talong. Ayun, wala tayong nahuli. Sa mga kaibigan nating angler dyan, baka pwede naman akong manghingi ng isda, joke, ng advice. Baka meron kayong ma-advise sa akin. Things to improve pa dun sa aking rod or bait or sa process ng pamimingwit. Pakishare naman sa comment section. Oh. Okay, ito yung 3 itlog. Ito naman yung talong. Okra. Sabi nung napagbilang ko, lagyan ng magic sarap. So, iihawin muna natin ang gulay. Isda dapat to eh. Naging gulay na lang tuloy. Dapat yata yung okra nilalaga eh. Hindi iniihaw. Tingin nyo. Hindi naluluto eh. Nasusunog lang. Yung tinapa, naging tinagan. Mukhang may butas yung talong na nabili ko ah. Mukhang may alaga to ah. Mali yata to. Wrong move yata. Nasunog. Pwede na siguro to. Babad ko muna. Ano nangyari sa mga okra? Mali to. Hindi pwede to. Nalanta. Alam ko, babalatan muna to. Yan, ganyan yung itsura ng talong pag wala ng balat. Wala yung okra, negative yun. So, pipit-pitin natin ang talong ng ganyan. Ayan, pag ganyan ang itsura ng talong mo, pwede mo nang ibuhos yung itlog. Daming itlog ha, sumobra yung 3. Tsaka natin prituhin dito. Dapat yata doon ako sa loob ng tent kasi ayan, lakas ng hangin from sea. Ayan, lakas ng hangin, oh. Lagyan natin ng mantika. Ang lakas kasi ng hangin, eh. Tagal uminit ng mantika. Yan ang aking tortang talong. At meron pa akong natitirang alas. Buti na lang naalala ko. Meron nga pala akong ganito. Kaya dadagdagan ko yung mantika nito. Luluto ko na lahat kasi wala naman akong ibang ulam kundi ito. Lagay ko na lahat. Bali ang pagluluto nito ganyan-ganyan lang, no? Okay. Pwede na to. Patayin ko na. Not so dulok. Habang pinapalamig to dahil kapag malamig yan, lalong lulutong. Hiwa naman tayo ng bawang. Prituhin na ang bawang. Ilagay na ang kanin. Ito maganda sa bigas na to, malambot siya kahit iinitin mo na lang, ano. Habang niluluto yung kanin, gawa na tayo ng sausawan. Suka syempre. Konting paminta at asin. Speaking of asin, lagyan pala natin ng asin yung sangag. Yan. Meron nga pala akong chili flakes. Oh, ito na ilalagay ko dito. Oops, napasobra. Tapos haluin natin. Pwede na yan. Oh, diba? Pwede na to. Nagugutom na ako. Hirap palang magluto pag gutom. Para sa ulam natin ngayon, torta at
dilis with sangag na kanin, at ubod ng chicken flakes na suka. Tara, kain po. Parang masarap to sa toyo. Parang pancake yung aking... diba? Sarap. Grabe, gutom na gutom ako. Sa susunod, magdadala ako ng sardinas para may backup lagi. Expect ko kasi talaga makakahuli ako dyan eh. Pero okay naman, at least nakaraos tayo. Yung bigas ko pa naman, last na yun, di ba? Ay. Bawi tayo sa tubig. May bisita ako. Black dog. Ito yung dog food. Lagay natin sa paper plate. Oh. Oh. Sakto sila, no? White and black dog. Kain lang, doggy. Yan. Black dog. Literal na black dog. Ito yung pinakamaganda sa campsite na to. Bukod sa tabing dagat siya, yung mga puno, ayan, ganyan siya kaganda. Isang hilera pa sila. May fish pond doon. And then ito yung sinasabi ko, mag-extend pa sila kaya pinalinis na niya yun. Pwede kayo mag-bonfire dito. At yung griller, ito. Yung CR, ayun, may mga available na cottage. Dito ako nabalaho kahapon. Huwag kayong dadaan dito kung nakamotor kayo. Ngayon, kung gusto ninyo na mag-swimming sa tabi ng dagat, sabay ng camping, ganito yung mga campsite na okay. Kasi nag-camping ka na, makakapag-swimming ka pa sa dagat. Oh, ayan. May shower naman doon kaya hindi kayo magkakaroon ng asin sa katawan kapag ka natuyo na. Ayan, ganyan yung magiging itsura nyo dito pag nirentahan nyo to. Diba? Ang ganda. Dahil walang bakod, o di kitang-kita yung dagat, no? May duyan nga pala dito, oh. Woohoo! O, di ba? Sarap. Tapos ganyan yung view na makikita ninyo, lalo pag hapon na. Saya, di ba? Oh. Ito yung pangalan ng campsite, Alon at Apoy. Pagpunta dito, napakadali. Mula sa bayan, hindi na kayo mag-off-road. Pwede siya sa mga nakakotse. 300 pesos lang para sa katulad kong motorcycle camper. Pwede kayo mag-swimming, pwede mag-bonfire, pwedeng rentahan yung ATV, pwedeng mangisda sa fish pond nila kung may mahuli kayo. Unlimited naman yung isda, kahit ilan okay lang. Maximum capacity ng campsite na ito is 30 person. Pagdating sa gabi, ayun, medyo malamok lang ng konti. Then wala naman akong ibang nakitang insekto na dumapo sa aking tent. Walang ipis, walang langgam. May mga ligaw na hayop lang na pumupunta. Nandun lang yung bahay ng may-ari, kaya kung meron kayong kailangan, madali lang silang tawagan. Alright, ngayon naman is magliligpit na ako at mababa na yung araw, mukhang gagabihin na ako pa uwi. Alright, so ligpit na natin yung ating tent. Mukhang ngayon lang ako gagabihin sa pagliligpit ah. Sobrang nasulit ko yung maghapon dito.
Delikado to. Inaabot ako ng gabi. Buti maliwanag yung ilaw nito. Sa gantong oras ako kinakabahan kapag bumabiyahe. Dapat mild lang yung takbo, mga ganyan lang. Buti maliwanag yung kalsada dito. Alright, kita-kits tayo sa garahe bago natin tapusin ang ating video. Mase-center stand ko kaya to. Yeah, kaya pala. Ang oras ay 10:24 na po. Dito na ako nagpark kasi puno na yung kabilang garahe. Tapos meron pang parating na isang motor. Nabanggit ko na to. Ipapakita ko na lang sa susunod na video. Maraming salamat sa mga naghatid sa akin dito. See you sa next camping natin at maligayang Pasko po sa inyong lahat.